Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Meron lang po akong liliwanagin. Opo. Dahil po ako ay membro ng espiritista. Sa ngayon, pero hindi na po masyado ako at ngayon gusto ko lang alamin tungkol sa kanilang katuruan na yung mga medium ay sumasangkap yung mga banal na espiritu katulad ng mga apostol San Pablo, lahat ng mga apostol na kay Panginoon. Ngayon, ang kanilang kwan doon, ang sa pamamagitan ng pagpahiwatig na mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng medium na nagsasangkapan ng apostol nga. Ngayon, may mga bahagi doon na kung sa aral nila, naliliwanagin kung minsan, kapag hindi ka maniwala doon sa sinasabi ng apostol, ikaw ay namumusong sa espiritu. Gusto ko lang alamin kung totoo yung mga sinasabi na ang pamumusong sa mga medium na nagsasangkap ng espiritu ay pamumusong kung hindi ka maniwala. Ganito po yon. Pagka tayo po ay nakikinig sa mga apostol, ang pinakikinggan natin si Kristo at ang pinakikinggan natin ang Ama. Meron hong talatang ganito. Sa 14 ng Lucas, 16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ba't wala nang nagsusulat ng sira? At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ayun, sabi po ni Kristo sa mga apostol, nung sila'y buhay, ang nakikinig sa inyo, ako ang pinakikinggan. Ang nagtatakwil sa inyo, ako itinatakwil. Ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil yung nagsugo sa akin. Tama po yon. Ngayon, sa panahon natin, nawala na po yung mga apostol. Personally, naririto pa rin po ang kanilang salita. At yun ay ipinasulat ng Diyos sa kanila sa Biblia. Ito po. Sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na siya propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ang pagsusulat po ng mga apostol sa utos ng Diyos. Kaya pwede mong pakinggan ang mga apostol ngayon sa pamamagitan ng sulat. Yung sulat. Pwede mong mapakinggan ang mga apostol sa pamamagitan ng sulat. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica 2:15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Panghawakan ninyo ang aral na itinuro sa inyo maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. By way of mouth or by writings of the apostles. Pwede mo silang mapakinggan. Kailangan pa ba medium? May sulat ho eh. Ang katunayan, ang sinasabi ng medium ng sabadista ay ng espiritista, labag sa sinasabi ng Biblia. Kaya nakasama ko yung medium ng espiritista sa Genius Family. Si Ginoon Tabunyar eh. Marami ho siya sinasabi laban sa Biblia. Sabi niya, si Judas daw eh dakila. Palagay ko ang espiritu ni Judas ang sumakay doon dahil dakila raw si Judas eh. Biro siya yun. Yun ba sinasabi ng Biblia? Sa Biblia ho, hindi sinasabing dakila si Judas. Ang sabi ni Juan, si Judas magnanakaw. 12:6 ng Juan. Yung medium ng espiritista ang sinasabi, si Judas na dakila. Magkaiba sila. Hindi ko kailangan ng medium ngayon. Meron hong Biblia tayo. Pakinggan nyo sa 15:4 ng Roma. Ganito nakasulat. Sapagkat ang
anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun, sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga medium, ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Sapat po ang nakasulat para tayo magkapag-asa. Hindi natin kailangan ng medium. Hindi po kailangan. Kailangan po natin yung kasulatan. Sapat po ang kasulatan para magturo ng lahat ng kabutihan sa atin. Ang totoo, maraming mga sinasabi medium ng espiritista. Hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Yung sa makikisangguni ka doon sa mga patay, bawal po ng Biblia yun eh. Deuteronomio 18:10 hanggang 12. Pakinggan ho ninyo. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Sino mang sumasangguni sa mga patay ay karumal-dumal sa Panginoon. Bawal ho yun eh. Sasangguniin mo yung mga patay. At saka kung totoo na sila'y nakakausap nila yung mga apostol, bakit meron silang hindi alam sa Biblia? Dapat, kung sumasa iyo ang espiritu ni San Pablo, halimbawa, na yung espiritu ni Pablo pwedeng tumira sa'yo, dapat wala kang hindi alam sa sinabi ni San Pablo. Abe, napag-aralan ko ang aral espiritista, labag sa sinasabi ni Pablo eh. Hindi ko lang masasabi ngayon kung ano specific kasi hindi ko dala libro eh. Pero kung dala ko lang pwede sa susunod na pagkakataon, pakita ko po sa inyo. Brother Eli, yung pamumusong sa espiritu po. Ang pamumusong po sa espiritu, yung paglaban sa aral ng espiritu. Kasi yun yung pamumusong, ang ibig sabihin ng paglaban eh. Pagka pinupusong mo ang espiritu, nilalabanan mo ang espiritu, ibig sabihin. Ang espiritu po yung aral ng Diyos eh, sa 63 ng Juan. Pakinggan niyo po. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya pag nilalabanan mo yung salita ni Kristo, namumusong ka laban sa espiritu. Ang sabi niya sa Marcos 3:29, ganito. Dadapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakilanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Ayun. Pagka po nagsalita ka ng anumang salitang laban sa Espiritu Santo, yung kasing pamumusong, pagsasalita ng laban sa Espiritu. Yun pong aral ng Diyos sa Espiritu. Ang salitang sinalita ko ikasa inyo pawang espiritu at buhay. Pag nilabanan mo yung aral, yun ho ang pamumusong laban sa espiritu. Pero pag nilabanan mo ho yung maling itinuturo ng mga manluloko, hindi ka ho namumusong sa espiritu nun. Kakampi mo espiritu nun. Dahil ang espiritu ho, lumalaban dun sa masasamang aral. Pakinggan nyo sa 16:8 ng Juan. At siya, pagparito niya, Ayun, ang tinutukoy po rito yung espiritu. Pagparito niya, sabi ni Kristo, anong gagawin? ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Kaya po ang Espiritu Santo nanunumbat tungkol sa katwiran, sa kasalanan at sa paghatol. Kaya pagka mayroong kang daladalang Espiritu ng Diyos, manunumbat ka rin sa mali, manunumbat ka sa hindi tama. Ganun ho ang trabaho ng Espiritu. Pero hindi paglaban sa Espiritu Santo, yung sumbatan mo yung mali, yung hindi tamang mga turo, gibain mo pa. Dapat nga po, gibain yun eh. Pakinggan nyo sa 10:4 ng 2 Korinto. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, Kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kusa, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. ayun. Ang mga apostol, ginigiba nila yung mali eh. Kaya wag ho kayong matatakot pagka mali sinasabi, tutulan nyo. Hindi ho pamumusong sa espiritu yon.
yung ipagkampi sa espiritu, sapagkat ang espiritu nanunumbat sa mali. Yun po ang sagot ko ron. Tatanong ko lang po yung paano po yung sinasapian ng mga mahal na birhen, di kaya mga Santo Niño, tapos sinasalita rin yung salita ng Diyos. Ganito yon. Yung sinasapihan ng Santo Niño, nakarinig ako minsan, sabi nung babae siya, no? Pinalilit yung boss niya, "Ato, ang Santo Niño." Sabi ko, nanloloko itong walang yang iri. Wala naman nakasulat sa Biblia si Kristo'y bulol ng maliit, ah. Si Rizal 3 taon marunong bumasa eh. Tapos si Kristo, "Ato, ang Santo Niño." Sampalin pa kita eh, walang hiya ka, niloloko mo tao. Wala ka naman mababasa nung si Kristo'y naggagu-gagu, ah. Ha? Meron ba nun? Eh, sino sumasapi ron? Espiritu ng katarantaduhan yun. Hindi espiritu ng Santo Niño. Huwag kayo maniniwala doon sa sumasapi. Ang sumasapi sa tao, dahil wala siyang kalalagyan, yung masasamang espiritu. 12 ng Mateo, pakinggan niyo. Pero yung espiritu ng mga taong matuwid, hindi naglilibot dito yon. Yung espiritu ng mga taong matutuwid, bumabalik sa Diyos yon. Pakinggan niyo, babasahin natin. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yung mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, nasa langit yon. Hindi sumasapi rito sa mga tao sa lupa, nasa langit yon. Eh, sino ang sumasapi sa tao? Pakinggan mo. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu. Kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, "Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko." At pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayon, siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa ng una. Kita nyo, ang espiritong masama, kung pumasok sa tao, 7 eh. 12, 43, 45, Mateo. 8 pa. Kasi yung masamang espiritu, they have no place under the sun. They have no place in the kingdom of God. They have no place among people. Kaya, among other creations, hindi naman sila pwedeng makapunta na sa langit. Tinakwil na sila ng Diyos. Kaya, yun nagsasasapi sa mga taong tarantado. Yung masasama espiritu. Kaya para sabihin, sinasapian ni ka ng mahal na birhen. Sino nagsabi sa inyo, yung mahal na birhen nananahimik ang espiritu nun sa langit? Yung espiritu nun nasa Diyos. Sasapian ng mahal na birhen. Ang katunayan, hindi nga sinasapian, mali-mali ang sinasabi. Yun lang sinasabi nung medium daw dun sa, ano pangalan? Si Jujel? Jel. Sabi ba naman daw ng mahal na birhen sa kanya, "I am the only hope of mankind when the wrath of God is released unto mankind." Sabi ko, kalokohan, di totoo yan. Ba't sasabihin ni Maria yan? Ako, ikaw ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Ang sabi niya ang pag-asa ng sangkatauhan, si Jesus. Mami, ngayon inaagawan na ni Maria. Paano totoo si Maria nagsabi noon? Nagkakaintindihan yung mag-ina. Nagkakaintindihan, magagawan ba yun? Sukat agawan ni Maria. Sinong Maria yon? Maria nung espiritu ng demonyo nung nasa La Union, nasa ano yun? Nandun sa saan ba yun? Sa Agoo yun. Hindi totoo yun ang Maria, totoong ina ni Jesus. Dahil yung Maria ni ina ni Jesus, hindi niya sasabihin na siya ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Sapagkat alam niya, ang tanging pag-asa ng sangkatauhan ang kanyang anak na si Jesus na pinapaging Kristo at ginawang Panginoon ng Ama sa langit. Yun ang only hope of mankind. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. Marunong ka ba ng grammar? Sana. No one cometh unto the Father except by me and my mother. Sana, ganun eh. No. Except by me. There is one God and there is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Yun ang sabi sa Biblia. Po sinasabi ang mga saksi ni Jehovah na sa lahat ng reliyon sila lang ang nangangaral ng patungkol sa kaharian. Hindi ho totoo yun. Kasi kung i-analyze natin ito, hindi natutupad sa kanila ito eh.
Ito ho sinabi ni Kristo na ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Hindi ho ito sa panahon natin magaganap. Ang aplikasyon dito, mali ang pag-aplikasyon ng saksi ni Jehovah kasi they are conceptualizing a scheme na para mapinalilitaw nila sa panahong ito, sila ang nangangaral sa buong sanlibutan. Hindi ganun ang termino ni Kristo rito. Ang sabi ni Kristo nung anyo 33, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Mag-uumpisa kailan yung ipangangaral? Noong panahon niya. Hindi naman 1914 or 1800s ito mag-uumpisa eh. Ang umpisang tinutukoy ng pangangaral na ito, pakinggan nyo, sa Lucas 24 pa rin. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Mag-uumpisa sa Jerusalem yun eh. Yung pangangaral na mag-uumpisa sa Jerusalem, yun ang kakalat sa buong sanlibutan. Hindi, kailan lumitaw ang Jehovah's Witnesses? In 1884, nung sila lumitaw. Ano sabihin ito ni Kristo in year 33 AD na sinabi niyang ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Mag-uumpisa yun doon sa Jerusalem. At magaganap yun that will progress para makarating sa buong sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin at one time nasa buong sanlibutan agad. Mag-uumpisa sa panahon ni Jesus Christ, ipangangaral niya ebanghelyo sa buong sanlibutan. At ang mangangaral ay ang kaharian. Alin ba yung kaharian na mangangaral? Pakinggan nyo sa Colosas 3:15. At maghahariin sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diyo'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Alin ho ang kaharian na pinaghaharian ni Kristo? Yung katawan. Maghari ka sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo na diyo'y tinawag kayo sa isang katawan. Sa makatid, yung kaharian, pinaghaharian ni Kristo, yung isang katawan. Alin yung katawan? Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia, ang katawan na kaharian. Sa isang termino, kaharian ang tawag. Ang hari si Kristo. Yon ang mangangaral ng ebanghelyo, hindi saksi ni Jehovah. Ayaw nila ng iglesia eh. Hindi sila naniniwala sa iglesia eh. Kaya ang sinasabi ron, yung kaharian, yun ang iglesia. Ipangangaral nun ang ebanghelyo. Katunayan, sa 3 at 10 ng Efeso. Pakinggan nyo ang sinasabi. Upang ngayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sino magpapakilala ng karunungan ng Diyos? Ang sabi sa Biblia, sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Kaya alam nyo mga kapatid, yung pakahulugan ng saksi ni Jehovah na sila raw yung nasa 24:14, it is far beyond reality. Kasi nag-umpisa yon, yung sinabi ni Kristo na nag-umpisa in Jerusalem. And from then, up to now, nagaganap yan. At ang nangangaral niyan ay ang iglesia. Yun nga ang mga apostol. Ang mga nangangaral, mga apostol. Sila ang nangangaral. Hindi naman yung saksi ni Jehovah dahil iba ang aral ng mga apostol sa aral ng saksi ni Jehovah. Ang aral nila may bayad, ang aral ng apostol wala. Pakinggan nyo sa 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo mga taas. Dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Sila ba kung mangaral? May bayad o wala? May bayad eh, may presyo yung piho yung libro nila eh. Nangangaral sila sa magitan ng pagtitinda ng libro. Mga apostol hindi nagpapabayad. At halimbawa, sabihin mo na, libro yan. Pwede mo bang ipagbili yan? Pakinggan nyo sa 23:23 ng Kawikaan. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Huwag mo ipagbibili. Karunungan, turo, pag-uunawa. Kayo ba ngayon na katutuparan nung nasa 24:14, labag sa Biblia ginagawa ninyo? Nag-umpisa kayo 1884. Nag-umpisa yung sinabi ni Kristo during His time.
na ipangangaral. Future progressive. During his time, sinabi niya na ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian. Ang kaharian na yung iglesia. Ipangangaral ng walang bayad. Sa buong sanlibutan ipangaral. Kaya nga nagtagumpay naman yung sinabi ni Kristo Nakakapangaral talaga ang iglesia mula pa nung unang panahon, nung unang siglo. Kasi ang mga apostol nakapangangaral sa ating panahon sa pamamagitan ng sulat. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica 2:15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ng aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. O, kita nyo, panghawakan nyo ang aral na sa inyo itinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng sulat. Kaya nakakapangaral ang mga apostol sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng sulat. Walang bayad. Yung Apokalipsis 25, sino po ba ang tinutukoy dito? Na ang sabi, at ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay na mag-uli hanggang sa makalipas ang 1,000 taon. 20 at 5 ng Apokalipsis. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, yung unang pagkabuhay na mag-uli, meron yung first resurrection At yung ibang patay, hindi mabubuhay until after 1,000 years commencing from the first resurrection. Ibig sabihin, nabuhay ngayon yung una. Lilipas muna 1,000 taon bago mabuhay naman yung iba pang patay. Sino ba yung mga unang bubuhayin? Pakinggan nyo dyan pa rin sa Apokalipsis. Mapalad? 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayun. Sabi sa Biblia, mapalad at banal, yung makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Hindi, meron nung una. Sino yun? If we are going to these specifics, sino yung mga unang bubuhay mag-uli? Sa unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ayun, yung nangamatay kay Kristo, yun ang unang mabubuhay na mag-uli. After that first resurrection, magkakaroon pa ng lapse of 1,000 years kasi yung mga binuhay na yon maghaharing kasama ni Kristo for a millennium o sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, doon naman ngayon susunod bubuhayin yung mga hindi kay Kristo o yung masasama. Pakinggan nyo sa 5:28 ni Juan. Ganito ating mababasa. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Okay, unang mabubuhay yung mga nagsigawa ng mabuti. Tapos, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yung masasama yun ang mahuhuli after 1,000 years. Salamat po, Brother El. Salamat din po. Ano po ba ang tunay, ang tawag po ba sa, ano ang tawag sa tunay na mananampalataya ng Panginoon Diyos? Marami sa Biblia sa mga mananampalataya. Kasi po ang alam po namin, ang tunay na mananampalataya ng Panginoon Diyos ay tatawagin sa pangalang alagad, hindi na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po. Ano po ba ang tawag sa mga mananampalataya? Sa isang banda ng Biblia, tinatawag sila na mga alagad. Tama po yun. Pero sa isang banda ng Biblia, yung mga alagad, tinatawag din po silang mga kaibigan. Hindi ko na kayo tatawaging mga alagad, kundi mga kaibigan. Sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang iniisip ng kanyang Panginoon. Kaya mas mataas pala yung tawag na kaibigan. Kaya meron yung tawag na kaibigan. Meron din tawag na magkakapatid. Sino ba ang aking mga kapatid? Ito kasama kong gumaganap ng kalooban ng aking ama at ng aking ina.
tawag din niya kapatid. Siya ang panganay. Marami yung tawag, hindi isang espesipikadong salita lang ang pwede nating gamitin sa mga tagasunod ni Kristo. Pwedeng tawaging kaibigan ni Kristo, pwedeng tawaging anak ni Kristo, pwedeng tawaging anak ng Diyos, pwedeng tawaging bayan ng Diyos. Marami yung tawag sa Biblia. Napakahaba po niyan pag inisa-isa natin lahat. Ito po may katungkulan sa kaligtasan. Sige, Brad. Ang aking punto nung ay kung ako po ay isa sa mga naghahanap ng tunay na daan patungo sa Kanya. Ngayon po sa aking paghahanap, namatay po ako nang hindi ko alam kung ang napasukan kong sekta ay may patutunguhan ng kanilang tinuturo o may katotohanan dahil bago pa lang po ako nung pumasok sa sekta niyo, pero ako po ay sinumapalad na masawi. Ako po kayo ligtas o hindi? Doon sa 17:9 ng Jeremias, meron ganito nakasulat doon. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Ang sabi ng Diyos, siya ang tumatarok ng puso. Sinasaliksik niya ang mga pag-iisip. Kung nandun ka sa process ng paghahanap ng katwiran, palagay ko kung mamatay ka dun sa punto na yon, kagaya ni Dimas na hindi naman naghahanap, nakamit niya ang Kristo dun sa pagkakataong mamamatay na siya. Ang kaligtasan mo o hindi, nasa kamay ng Diyos. Kasi ang hustisya ng Diyos hindi natin matatawaran Ang possibility, magiging dapat ka kung talagang naghahanap ka, Ngayon, meron ako ikalawang sagot. Ang ikalawang sagot ko ito. Yung 22 ng Apokalipsis. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Matutupad yun Pag gusto mo magpakatuwid, bibigyan ka ng panahon ng Diyos para maging matuwid. He will not cut short your time. Kaya ang isang garantiya ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon nagpapalaon ng mga kaarawan. I personally believe, according to the Bible, na sa panahong naghahanap ka ng totoo, hindi ka pa kukunin ng Diyos. Siya may-ari ng buhay Kung sakali naman magkagano, nakinuha ka ng Diyos, hindi naman siguro mapapahamak basta-basta yung tao na naghahanap ng katwiran. Yun ang sagot po namin doon. Kasi mayroong bagay dyan na po pwede nating masabing na nasa sa Diyos dahil hindi naman natin alam yung buong plano ng tao, Kung talaga naghahanap nga siya, kung hindi ko naman nakikita ang kalooban niya. Kaya ang sabi dun sa Deuteronomio 28:29, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Bakit halimbawa sa paghahanap mo ng katwiran, namatay ka? Ang Diyos ang nakakaalam nun dahil siya may-ari ng buhay, di ba, ngayon, sabi ng Biblia, yung bagay na lihim sa Diyos yun. Yung bagay na hayag sa atin. Kaya ipagpasa Diyos na lang natin. Hindi ka pwedeng hatulan na hindi ka na maliligtas dahil namatay ka, hindi mo pa nakikita. Pag-asa mo, hinahanap mo, di ba? Ang Diyos na ang bahala sa'yo ron. Hindi ko pwedeng sabihin hindi ka maliligtas, magiging malupit ako nun. Hindi naman tayo kagaya ng iba, pag hindi pumasok sa kanila, wala raw kaligtasan. Paano nung wala pa sila? Puro na sa impyerno lang. Halimbawa, lumitaw ang Iglesia ni Cristo 1914. Kung di raw pumasok sa kanila, walang kaligtasan. Kaya lahat ng tao, mula noong 1913, pababa, wala nang kaligtasan lahat yun. Sa judgment ng Iglesia ni Cristo. Sa Biblia, hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi ganon kalupit ang Diyos. Yun po ating masasabi rin. Ang Diyos na bahala, wag nating hatulan kung maliligtas o hindi. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Brother Erin, na bago pa lang isilang ang tao, alam na ng Diyos ko siya ay sa impyerno o sa langit mapupunta. Hindi ho totoo yun. Ano pong basihan sa... Wala hong basihan sa Biblia yun. Yun hong tinatanong nyo, walang basihan sa Biblia.
Kasi ang basihan sa Biblia, yung salita ng mga apostol, 1 Timoteo 2:4. na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kung ang gusto ng Diyos ang masusunod, gusto niya lahat ng tao maligtas. Lalabagin niyo nung paniniwala na kagaya nung sinasabi na iba na kagaya nung kausap ko yung linggo sa Genius Family, ang Diyos ikaw nagpapasya kung magkakasala tao. Ang Diyos daw nagpapasya. Biro mo katarantado yung iniaatang sa Diyos na yun. Alam na ng Diyos lahat ng bagay. Alam na ng Diyos na magtatarantado ka. Bakit niya pa sasabihin gusto niyang maligtas ang lahat ng tao? Alam naman pala niyang tarantado ka talaga mula umpisa hanggang matapos. That will render God nonsense. Pagka ating ang paniniwalaan yun. Ang general principle is God is love. Unang Juan 4:6-18. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung mo siya pag-ibig, gusto niya lahat ng tao maligtas. Bakit merong hindi maliligtas? Kasi you are making your own choice. Kaya hindi ka maliligtas, ikaw ang may kagagawan, hindi ang Diyos. Pakinggan nyo. Sa 2:11 hanggang 12 ng ikalawang Tesalonika, ganito po ang nakasulat. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Sino ang hatulan niya? Padadala niya na sa paggawa ng kamalian upang magsisampalataya sila sa kasinungalingan. Kasi ang kanilang kaluguran, kalikuan, ay nila talaga ng totoo. Kaya ang nagpapahamak sa tao, yung kanyang hilig. Hindi ho ang Diyos. Kasi kung tatanggapin ho natin yung proposition na, alam ko hindi naman sa inyo nang galing yan, narinig nyo siguro sa iba yan. Kung tatanggapin natin na mula naman sa pagkabata, bago ka pa ipanganak alam na ng Diyos na ikaw mapapahamak. Alam na pala niya, ba't naman binuhay ka pa? Pag-ibig siya. Lalabagin niya ang general principle of love. Alam niya pala, hindi ka pa pinapanganak, ikaw pala masama ang mangyayari sa'yo pag pinanganak ka. O di ang gawin ng Diyos nung 3 buwan pa lang nung buntis ng nanay mo'y nadapa, naunan. O di hindi ka na napahamak. Di ba? Hindi alam ng Diyos yun. Dahil hindi naman inaalam yun ng Diyos. Hindi po totoo na lahat ng bagay alam ng Diyos. Wala naman nakasulat sa Biblia lahat ng bagay alam ng Diyos Kasi narinig ako ng linggo, pero nalito lang ako sa... Kasi ganito, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi general concept, Alam ng Diyos na mayroong magpapakasama. Alam ng Diyos na may magpapakabuti. Pero hindi niya ipinipinpoint kung sino yung magpapakasama at magpapakabuti. Kasi may sirkunstansyang mangyayari sa mundo mula nang lumabag ang tao sa Diyos. Alam na ng Diyos mula noon na may magpapakasama. Alam na ng Diyos na may magpapakabuti. Pero wala siyang ibinistinong sumama. Kahit na nga alam niyang may mga taong magpapakasama, inaawat pa rin niyang masama. Anong ginagawa ng Diyos? Tinuturuan niya ang tao ng kabutihan. Nagsusugo siya ng mga mangaral mula nung una para agawin sa masama yung mga masasama. Hindi niya talaga gustong mapahamak ang kahit na sino. Pakinggan niyo, nang aagaw pa nga siya sa Judas. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na nanugisan ng laman. Ang iba kay inyong kahabagan, agawin niyo sa apoy, sabi ng Diyos. Ang iba, inyong kaawaan na may takot, na inyong kapuotan, pati ang damit na nagdugisan ng laman. Tingnan niyo ang prinsipyo ng Diyos. Nasa apoy ka na, pinapaagaw ka pa ng Diyos Diba? Di ayaw niya talagang mapahaba ka. Tapos tatanggapin natin yung ideya na maliit ka pa lang, hindi ka pa pinanganganak. Hindi ka pa pinaglilihi. Alam na ng Diyos kung mapapahaba ka. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, ginawa kang may free will. Meron kang kalayaan pumili sa masama't mabuti. 30:19 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa.
kaya't piliin mo ang buhay. Kanyo, dalawa nilagay niya eh. Kamatayan, buhay. Sumpa, pagpapala. O, pero kung mahal na tao, piliin mo buhay. Eh, merong pumipili dun sa masama. Hindi niya alam yun. Na ang pipiliin mo yung masama. Pag napili mo na, sa kanya lang aalamin. Ha? Kagaya ni Satanas, nung gawin ba ng Diyos si Satanas, alam niya tarantado yun? Binigyan niya rin si Satanas ng free will. Binigyan niya ng kapangyarihan, kaya nga nakuhang mag-rebel din ng demonyo eh. Pero kung halimbawa, parang ganito, ang isang magulang, magkakaanak, inaalam mo ba kung anong gagawin ng anak mo? Hindi ganun ang magulang eh. Sa umpisa, nagkakaanak ka, ang inaalam mo, ang minamalasakit mo, hahanda ka ng kuna, kolong-kolong, maghahanda ka ng lampin, dede, maghahanda mo lahat. You are not expecting anything from your child, but it is a joy to have a child. Ha? Isang kaligayahan na magulang magkaroon ng anak. Wala ka ma-expected na uutusan ko ito, balang araw gagawin ko itong bailarina para kumita. Walang ganung magulang. Walang ganon. Sa umpisa, paghahanda mo, pagmamahal ang inihanda mo para sa anak. Pero your anak, your daughter or your son will choose what kind of life he wants. Ganun ang Diyos. Na mapagmahal sa atin. Ang inihanda lahat ng pangangailangan mo, tapos alam ng Diyos may masama na, may mabuti ng naunang nangyari, pero hindi niya pinakikialaman kung anong gusto mong piliin. Basta bahala ka mamili, masama, mabuti. Ang hindi alam ng Diyos kung ano ang pipiliin mo, kung masama at mabuti. Kagaya ng nangyari kay Satanas. Otherwise, alam na pala ng Diyos na magkaganon si Satanas. Ba't ginawa niya pa? Pero katakot-takot na kademonyohan na nangyari sa mundo dahil kay Satanas. Eh, alam na pala ng Diyos, ba't ginawa niya pa? Nonsense. It's against reason. Yun po ating masasabi rin. Magandang gabi ho, kapatid Eli. Nagkatapos, sige. Pagkatapos nyo, dito naman, baka makakuha yung mic kasi kanina pa sila eh. Sige. Tatanong ko lang po yung tungkol din sa nabasa ko sa isang talata ng Biblia, yung hindi pagsampalataya ng mga tunay na kapatid ng Panginoon Jesucristo. Yun hindi pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid niya ho yun sa laman, mga anak ni Maria at ni Jose. Mga anak ni Maria at ni Jose. 7 ng Juan. Sabi nga ng kanyang mga kapatid. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumaroong ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka sa sanlibutan. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kanya. Sa inyo si Kristo ho, nung siya'y nalaan niyang papatayin siya ng mga Hudyo, hindi pa tapos ang kanyang ministeryo, nagtago siya. Nagtago. Ngayon, sabi nung kanyang mga kapatid, hoy, pwede ba naman nakatago ka sa lihim eh? Gusto mong makilala ka ng buong sanlibutan. Pumunta ka ron. Malis ka rito sa Galilea, punta ka sa Judea. Ba't ganun? Parang walang kamalaman-lasakit sa kanya. Gusto ata, mapatay na nga siya. Ano ang sagot ni Juan? Ang rason ni Juan, sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid ay hindi nagsisampalataya sa kanya. Dahil may mga kapatid ho siyang babae. May kapatid siyang lalaki, nakasama niya sa paglilingkod. Nagsisampalataya. Pero may mga kapatid siyang babae, hindi nagsisampalataya sa kanya. Pakinggan nyo. Marcos 6:3 po. Hindi baga ito ang anwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon. At hindi baga naririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila. Ayun. Kita nyo, yung mga babaeng kapatid niya, hindi mananampalataya. Ngayon, ang sabi, ang pakahulugan dito ng Katoliko, para ipagtanggol yung aral nila na si Maria raw, virgin, forever virgin. Ako nga, natawa doon sa kausap ko sa may kawayan eh. Si Maria raw, nung maglihe, virgin. Kahit na raw nung mga anak na, virgin pa rin. Ba't ako naging virgin?
Nanganak na, virgin pa. Tama sa Biblia, nung maglihi siya, virgin siya. Wala siyang kilalang lalaki. Pero nung manganak siya, paano mo siya papatunayan virgin? Dahil sa Biblia, mayroon tanda ng pagkadonselya. Oh, may tanda ng pagkadonselya. Basahin na natin. Sa Deuteronomy 22:13 po. Kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangalya at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Meron yung tanda ng pagkadonselya ang babae. Pag nanganak ka, napipilas yun. Yung tinatawag ng mga doktor na hymen. Oo, napipilas yun. Kaya pag halimbawa, nanganak ka na, kaya hindi ka na donselya, pag sinipingan ng asawa, mahahalata kung siya donselya, kung hindi. Miski lang doon sa hihigan mo, malalaman kung donselyo ka, kung hindi. Ano? Eh si Maria, talagang donselya. Virgin ang sabi sa Biblia. Nung maglihi. Pero nung mga anak, virgin pa rin. Para patunayan nila na virgin si Maria, yung nababasang kapatid ni Jesus, yun daw kapatid daw sa pananampalataya. Ay, hindi nga sumasampalataya yung mga buwisit na yun eh. Yung paniwala ng Katoliko, si Maria kaisa-isang anak daw si Jesus. Wala, hindi totoo yun. Si Jesus panganay ni Maria. At it implies na pagpanganay may kasunod. Hindi ba? Pakinggan nyo sa Mateo 1:25. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Hindi nakilala ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak ang kanyang anak na lalaki tinawag na Jesus. Ano ibig sabihin? Walang kontak si Maria at si Jose nung maipanganak na si Jesus, hanggang doon walang kontak. Pero pagkatapos na maipanganak si Jesus, nag-kontak yung mag-asawa. Nagkaanak nga ng marami. Ang katunayang marami nga siyang anak, eh hindi ba nung pumunta sila sa Jerusalem, nawala si Jesus? Nawala. Nung nakabalik na sila, wala si Jesus. Nagbalik sila sa Jerusalem, hanap sila ng hanap 3 araw. Nakita nila nasa gitna ng mga pantas, nakikipag-usap. Ayun. Eh anak, 3 araw ka na ika namin hinahanap pa. Eh kung totoo si Maria kaisa-isang anak si Jesus, ba't naman nawala pa? Ha? Nonsense. Ang pangit naman ng kalagayan ni Maria, kaisa-isang anak mo, no? Nakauwi kay Nusi. Hindi mo nahalatang wala pala si Jesus, naiwan pala sa Jerusalem. Ano ibig sabihin? Marami kasing anak si Maria. Kaya, nung mawala si Jesus, hindi masyadong napansin. At siguro, alam naman ni Maria na si Jesus anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi naman masyado niyang... Diba? Alam naman ni Maria yun na magbubuntis siya, ipanganganak niya, tatawagin anak ng kataas-taasan, iingatan ng mga anghel yun. Kaya siguro, ang care ni Maria, nabunto na dun sa iba niyang mga anak, nakalimutan si Jesus. Makauwi-uwi, wala pala si Jesus, balik sila sa Jerusalem. O, anong katunayan? Pakinggan niyo sa awit, may kapatid talaga si Jesus sa laman. 69:8 po. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Ako, ayon sa hula ni Kristo sa kanyang sarili, naging iba ako sa aking mga kapatid. Naging taga-ibang lupa ako sa mga anak ng aking ina. Oh. Di kapatid niya sa ina. Bakit? Hindi niya kasi kapatid sa ama yun dahil hindi naman sa tunay na anak ni Jose. Kaya sa hula, tupad na tupad, may kapatid talaga si Kristo. Ngayon, kaya ko lang nabanggit itong huling ito dahil pinagtatanggol ng Katoliko si Maria raw Birhen. At nung tanungin ko yung kausap ko sa may kawayan, kaya raw si Maria Birhen, hanggang ipanganak si Jesus, Birhen pa rin. Kasi si Kristo raw dito raw lumabas. Saan sa Biblia yun? Na si Kristo lumabas sa pusod o dito sa ibabaw dito, sa sikmura? Wala yun. Nanganak si Maria. At it implies, pagka nanganak, normal ang delivery, hindi naman sinisaryan si Maria. Saan ba lumalabas ang bata ay pinanganak? Tatanong nyo pa ba yan?
kung saan ipinanganak yung malabas yung pinanganak. Kaya sa gabing ito, ikinalulungkot ko pong magtanong dahil ang katanungan ko ay may kaugnayan sa inyong samahan. Sa ayon po sa Biblia, yung kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, ang mga naunang Kristiyano ay tinawag din ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus. Subalit sa ating kapanahunan, may mga nagsilitaw na mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus haligi at saligan ng katotohanan. Ngayon po, ang tanong ko, meron po ba tayong twirang katibayan o garantiya na ang mga kaanib na ito ay naanib sa tamang paraan? Ikalawang tanong, nung ang samang ito ay inanib sa Diyos, tinanggap pa yan ng Panginoon. Yun lang po. Salamat po. Alam nyo, ganito yon. Mapapansin nyo ang ating rehistro, kaiba sa lahat eh. Dahil sa rehistro nito, ang nakalagay mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Yung iba nagrehistro, Iglesia ng Diyos sila. Which is, I should say, foolish. Kamangmangag. Na irehistro mo yung Iglesia ng Diyos, nasa Biblia yun eh. Hindi ka pa nga tao, nandun na yun eh. Diba? That was written 64 to 67 AD. Eh ngayon 1994 na, it means 1,900 taon na nakakalipas. Nung isulat yun, aba, ito lumitaw nung 1922 eh, pinarehistro raw nila, Iglesia sila ng Diyos. Alin daw yung Iglesia ng Diyos? Yun eh ka nasa Biblia. Hindi ba yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, kasama rin yung mga apostol? Di ba? Nasa Biblia. Kasama rin yung mga propeta at mga apostol. Tapos pinarehistro mo sa Pilipinas, nilagay mo tagapangasiwang pangkalahatan, Salvador Payawal. Pwede pati lahat ng mga apostol at mga propeta eh, nasa ilalim na ng pamamahala ni Payawal. Kasi they are claiming na yung Iglesia ng Diyos na pinarehistro nila, yun na nasa Biblia. Eh ang nasa Biblia binubuo ng mga apostol, pakinggan nyo, 12:28 ng unang Korinto. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Kita nyo, yan ang iglesia. Apostol, propeta, guro, etc. Yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Tapos kinopya mo yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pinarehistro mo sa Pilipinas. Nilagay mo tagapangasiwa si Salvador Payawal. Paano tama yun? E di pati mga propeta at apostol susunod na kay Payawal dahil siya tagapangasiwa eh. Kaya para wag lumabas na ganon, nilagay namin ng isang appropriate, the biblical title para sa samahang narito sa ating bansa. Tinawag namin ng aming sarili, kami mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Kasi yung iglesia, hindi pa tayo tao, tapos na yon, buo na yon. Eh ngayon, ang tungkulin natin sa huling panahon, aanib na lang tayo ro. 3:6 ng Ebreo, ng Efeso. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ayun, ang mga hintil ay mga tagapagmana, mga kasangkap. Sa terminong Tagalog, kasangkap po ang pagkakalagay. But I will read it in the English rendition. Ito po ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 6. Ganito ang sinasabi ni St. Paul. Pakinggan po ninyo ito. For Gentiles should be fellow heirs and of the same body, members of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. Ayun. And Gentiles, members of the same body. Kaya yung mga hintil, kagaya natin, labas dun sa unang iglesia na Israel, tinatawag pong mga hintil yun. Sabi sa Biblia, Gentiles are fellow heirs. Members of the same body, mga kasangkap
o mga kaanib o members noong iglesia. Kaya ako nga nilisto, nilagay namin kami mga kaanib. Ilagay ko man na ako ay tagapangasiwa ng samahang ito, hindi ko napupusong yung mga apostol na kung iglesia ng Diyos lalabas, pati sila pinamamahalaan ko. Kung may nakalagay kaanib sa Pilipinas, specific na ang pinangangasiwaan ko itong mga kaanib sa Pilipinas, sapagkat yun ang sabi sa Biblia na tayo magiging kaanib dun sa the same body. Ang tanong, tayo ba nung umaanib sa paraan ba ng Diyos ang pag-aanib natin? Ha? At kung umaanib tayo, tinanggap ba naman tayo ng Diyos? Yun ang tanong nila. Ito. Paano ba ang pag-aanib o pakikisama dun sa unang iglesia? Pakinggan nyo sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Paano ho tayo makakapakisama? How can we have fellowship with the first church? Sabi ng Biblia, yung aming nakita, sabi ng mga apostol, yung narinig namin, siya naming ibinabalita sa inyo. Upang kayo magkaroon ng pakikisama sa amin. At Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Heso Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. paano ho tayo makakasama ng mga unang iglesia? Sa pamamagitan ng ibinabalita nila na yun ay kanilang isinulat. Yung aral na kanilang nakita, yung narinig nila, ibinabalita nila sa pamamagitan ng sulat. Para kung magkaroon tayo ng pagtanggap dun sa nakasulat, magkakapag-asa tayo sa buhay na wala hanggan. Pakinggan nyo sa 15:4 ng Roma. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ho natin, makaanib dun sa unang iglesia, yung kasulatan. Upang anuman ikang mga bagay na isinulat nung una pa, isinulat dahil sa ikatututo natin. Upang sa magitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya ang pag-asa natin, pag tinanggap natin yung kasulatan, yung nakasulat. Ano ba nakasulat? Ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang nakasulat na pagsamba tuwing unang araw ng Sanlinggo, walang Huwebes. Ang nakasulat na abuloy tuwing unang araw ng Sanlinggo, walang Huwebes. Ha? Walang abuloy ang Santa Cena. Yung nakasulat, pag tinanggap mo yun, maaanib ka doon sa unang samahan. Magkakaroon ka ng fellowship with them. Ngayon, paano tayo nakakatiyak na tinatanggap ng Diyos yung pakikisama natin, pakikianib doon sa unang samahan? Sa 10:34 ng gawa ng mga apostol. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Siya na may takot sa kanya. Ito lang ako hinihingi, Sa bawat bansa, ang Pilipinas may bansa. Bansa. Sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya. Tapos, at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Yun lang naman ang paraan para matanggap ka. Hindi naman mahirap intindihin Siya na may takot sa Diyos at gumagawa ng katwiran. Gawin mo yung katwiran. Katanggap-tanggap ka sa Diyos. Yun matagal lang tanong Umanib kay Castoriano, nakakatiyak ka ba naman tinanggap ka? Ay oo, 100%. Bakit? May takot ako sa Diyos Dahil kung wala akong takot sa Diyos, kasing yaman nyo na ako mga walang hiya kayo. Lahat ng pagkakakitaan ituturo ko. May ikapo, may love offering, may prayer request, may kung ano-anong mga building fund, may maintenance, may doorcast, kung ano-ano. 17 nga sa Sabadiste. Ano katunayan may takot ako sa Diyos? Kahit kulang ang pera, yun lang kasi turo ng Biblia. Biya mo siya kung kulang. Kayo hindi natatakot sa Diyos. Kung kayo nakuha ng pera, wala sa Biblia. Bakit? Hindi kayo natatakot sa Diyos. Ako may takot sa Diyos At ang isang palatandaan ng may takot sa Diyos, gumagawa ng katwiran. Alin ba yung katwiran gagawin? 1:16-17 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya
unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat Dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. alin ang katwiran ng Diyos? Yung Ebanghelyo, sabi ni Pablo, hindi ko ikay kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Sapagkat dito, sa Ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya po, ang katwiran ng Diyos yung Ebanghelyo. Pagka ginawa mo yung katwiran ng Diyos, walang duda, tatanggapin ka ng Diyos sa bawat bansa. Siya na may takot sa Diyos. Gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya kami nakakatiyak na tinanggap kami ng Diyos sa aming pag-anib kung ginagawa natin ang katwiran at natatakot tayo sa Diyos. Ayun lang kailangan. Hindi naman sinabi rin kailangan marami kang pera o kaya may pinag-aralan ka o kaya kailangan 7 milyon na kayo para kayo sa Diyos. Wala nang kalagay doon. Ang nakalagay doon, siya, singular pa nga may takot sa Diyos. Gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap. Kahit nag-iisa ka pa lang sa umpisa, nakita ng Diyos gumagawa ka ng katwiran, natatakot ka sa Kanya, tatanggapin ka niya na. Kung nagkadalawa kayo, lalong mabuti. Sapagkat sabi ni Kristo, 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay doroon ako sa gitna nila. Kaya po yun ang aming pananalig na natanggap kami ng Diyos nang umanib kami. Dahil yung katwiran ng Diyos ginagawa namin, wala ko kami pinupwera roon. Kahit na mahirapan kami. Ito nga, hindi namin ipinuwera. Pinuwera ito ng ibang iglesia. Pakinggan nyo sa 2:9 ng unang Timoteo. Basa. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Sabi ng Diyos sa mga babae, kasama sa katwiran niya sa Ebanghelyo, ang babae gagayak ng mahinhing damit. Hindi miniskirt. Hindi boreless, hindi backless, hindi topless, hindi pusudless. Ha? Mahinhin damit may katimtiman at hinahon. Bahagi na Ebanghelyo yun. Pati yun sinusunod namin. Kahit mahirap ng konti. Bakit? Marami ngayong babae ang hilig umalembong Talaga lang, pinakikita yung buo nilang pagkatao. Pag gumano, nakita mo na sa iksinong damit, bawal sa Kristiyano yun Kasama yun sa gagawing katwiran. Para makatiyakan tatanggapin ka ng Diyos, gagawin mo buong katwiran. Yun, pati yun sinama namin. Hindi namin pinilibre yun. Sa ibang iglesia, libre. Moderno na tayo ngayon, kaya susunod na lang tayo sa uso. Ayun ang sabi nila. Hindi ho ganun ang pagsunod sa Diyos. Kung may takot ka sa Diyos, the Bible is absolutamente galing sa Diyos. Kaya dapat mo sundin dahil galing sa Diyos yan. Kung hindi mo ginaganap, hindi ka natatakot sa Diyos. To show our fear, ang aming pagkatakot, lahat ng katwirang nababasa namin, ginaganap namin. Kung sa aral ng Ebanghelyo. Ngayon, kung kay Moises, hindi naman tayo sakop ng batas ni Moises. Sige po. Ang tatanong ko po tungkol sa samahan ng mga espiritista. Tungkol sa mga bahaging gawain nila sa may sakit na sila ay umupira na walang instrumento. May sakit ka sa puso, operahan ka sa puso sa pamagitan ng kamay. May sakit ka sa ulcer, operahan ka sa tiyan. Mayroon bang taong itinaga ang Diyos sa kapanahon ito na gumawa ng mga bagay na yan? Yan po ang tanong ko, kung nalulugod yan sa gawain ng Diyos. Alam nyo, hindi pwedeng malugod ang Diyos sa mga espiritista dahil 95% ng ginagawa ng mga espiritista laban sa Diyos. Pakinggan nyo sa Deuteronomio 18:10 hanggang 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon.
pagka pala sumasangguni sa mga patay, sumasangguni sa mga espiritu, karumal-dumal sa Diyos. Meron ho bang gagawing matino yung karumal-dumal sa Diyos? Wala. Kaya yung gagawin nun, it follows na ang gagawin nun, inspired by Satan. At talaga naman ho nakakapag-milagro yung mga kay Satanas. Pakinggan nyo sa 24:24 ni Mateo, ganito nakasulat. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Tayo, yung mga bulaang Kristo at bulaang propeta magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan eh. Biro mo? Oo, pero walang kutsilyo. Tapos hihipang ganun wala na pati peklat. Talagang sobrenatural, ano? Supernatural. Hindi natural, supernatural. Dalawang klase ang supernatural. Supernatural evil at supernatural good. Yung ama ay makabutihan. Yung diablo ay supernatural sa kasamaan. Ngayon, bakit ako naniniwalang hindi sa Diyos kinasiyahan ng Diyos yung gawa ng espiritista? Sumasangguni sa mga patayan eh. May mga medium yan eh. At meron tayo ditong kapatid na espiritista, yun o. Ibinulgar niya sa amin ang gawain ng espiritista. Minsan, sisip-sipin, nakala mo may sinipsip, wala naman pala. Meron lang pala silang baon-baon na plastic na merong kulay dugo. Tapos pagka sumipsip sa'yo, kagatin naman niya yung plastic na maliit na meron ng parang holin. Tapos, ibubugang ganun dun sa tiyan mo. Kala mo nga may dugo. Lalagay dun sa meron na silang handang bato. Lalagay dun. Espiritista ho kasi dati yan eh. Natuklasan niya ang kanilang panluloko, kaya umalis sila ron. Marami ho tayong kapatid na espiritista rito. Yung iba hindi medium, iba medium. Kaya ako naniniwala, may mga espiritista talagang manluloko. Maaari, hindi naman lahat. Pero ang karamihan manluloko dahil sinabi ni Kristo, maglilitawan ng mga bulaang propeta, yung mga sumasangguni sa patay, yung mga mahiko, may magic. Sa demonyo yan, sabi ng Deuteronomio paano mo ngayon sasabihin gawa na yun baka Diyos? Yun pagpapahanga sa tao. Biro mo, bubunutan ka ng ipin walang anesthesia. Hinihipnotismo ka. Alam niyo yung hypnotismo sa demonyo yan Yung to hypnotize a person na ilalagay mo sa ilalim ng iyong kapangyarihan yung tao, nawawala sa sarili. Yun mga gawa ng gaya niya transcendental na sinasabing transcendental meditation. Bahala na kayo. Basta hindi ako maaaring sumang-ayon na ang gawa ng espiritista sa Diyos. Dahil meron silang mga gawaing lapag sa Diyos. Lapag sa Diyos ang kanilang gawain. Yun po. Tungkol naman sa ating pananampalataya. Sa pag-aaral na sa Biblia, na mayroong bahagi na itinakwil ng Diyos ang mga makasalanan na hindi sumusunod sa kanyang aral. Halimbawa ako, kapatid, sa aking karanasan sa buhay bilang mga makasalanan, napalagay ko itinakwil na ako. At nagbalik loob ako. May karapatan ba ako muli? Alam niyo po, Natanggapin. Masalamat din po. Alam nyo, yung pagtatakwil ng Diyos, hindi dumadating yun sa isang pagkakataon o sa dalawa, ikatlo, ikaapat. Hindi doon. Ang pagtatakwil ho ng Diyos, final na final. Ang totoo, ang tao ngayon nasa ilalim ng sumpa. Lahat ng ipanganak sa mundo, nasa ilalim ng sumpa. We are under the curse of the law because of our transgression to the law. The transgression of our parents, yung our forefathers, yung mga matatandang nauna sa atin. Pero, hindi dahil dun ikaw itinatakwil na ng Diyos. Meron siyang nakabukas kamay na pagtanggap sa lahat. Meron siyang gusto na ikaw bumalik sa Kanya. Sa 3:7 ni Malakias, pakinggan nyo. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi ng Diyos, mula noon na ikang kaarawan ng inyong mga magulang, hindi kayo
kayo ikay nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Kaya, manumbalik kayo sa akin. Manunumbalik naman ako sa inyo, sabi ng Panginoon. Nag-aanyaya ang Diyos, bumalik ka eh. Kaya hindi ka ho tinatakwil. Alam nyo kung kailan lang itatakwil ka ng Diyos? Pakinggan nyo sa unang Kronika 28:9. Ganito ang nakasulat. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ayun. Pag hinanap mo siya, masusumpungan mo siya. Nasumpungan mo na. Pagkatapos, Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakilanman. kailan ho dumadating yung pagtatakwil ng Diyos? Kung nasumpungan mo na siya, ha? Tapos pinabayaan mo pa siya uli, tatakwil ka niya. At ang pagtatakwil niya, pinal na. Magpakailanman. Anong katunayan? Pakinggan niyo sa 6:4-6 ng Ebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan Ayan, tandaan niyo, naliwanagan yan. Minsan. Tapos, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating saka, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. ayun, sabi ng Biblia, hindi kang minsang naliwanagan, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabubuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Saka nahiwalay sa Diyos, hindi na sila maaaring baguhin pang muli ng pagsisisi. Matutupad yung sinabi ng Diyos kay Solomon, paghahanapin mo ko, makikita mo ko eh. Pero pag pinabayaan mo siya, pagkatapos mong makita, itatakwil ka niya magpakailanman. Yun ang pagtatakwil ng Diyos. Pero hanggang hindi mo siya nakikita, napunta ka sa iglesyang mali-mali, sa iglesyang kwartahan, sa iglesyang salapian, o hindi mo pa siya talaga nakikita, meron ka pang chance. Pero pag nakita mo na siya dun sa tunay na samahan, tapos pinabayaan mo siya uli, hindi ka na po pwede uli. Pakinggan nyo sa 2 Pedro 2, versikulo 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayun. Wala na eh. Nakilala mo na, tapos tumalikod ka. Hindi na pwede. Kailan hindi pwede? Kung nakilala mo na. Baka naman hindi pa naman nakikilala dahil mali-mali ang tinuro sa'yo, may pag-asa ka pa. Ayun no, baka nasa mali ka lang na reliyon, kaya hindi mo kilala kung gusto yung Diyos. Salamat din po. Tungkol sa darating na auno po ng Nobyembre, dito sa ating bansa ay ginugunita ang araw ng patay. Yan ba ay kalugulugod ba yun sa ating panahon na tayo pupunta sa mga libingan upang ipagdarasal natin ang patay? Alam nyo, huwag kayong magagalit. Baka hindi na kayo bumalik sa akin. Sabagay, kahit magalit kayo, hindi naman ako apektado eh. Sanay na ho ako ng kinakagalitan. Pero ang gusto ko lang sumagot ng matapat. Ganito ho yun. Ang primero at 2 ng Nobyembre para sa Katolisismo, tinatawag na All Saints Day and All Souls Day respectively. Kaya
Unot a dos yan. Hindi ho ang una lang, a dos kasama. Isa ay All Saints Day, ang isa ay All Souls Day. Ayun. Ngayon, doon sa araw na yon, mabili kandila. Meron pa nga malalaking ganyan. Nakita ko sa SM, 3,000 eh. Malaking mga dekorasyon, lalaki. Sa araw na yon, uso rin ang pamisa para sa mga kaluluwa. Diba? Sa buong mundo, nagmimisa ang Iglesia Katolika para iligtas ang mga kaluluwa sa purgatorio. Doon sa araw na yon, maraming pumapasok na pera sa Iglesia Katolika dahil nagbabayad ang nagpapamisa. May mga bendisyon sa mga nicho. Nakapanood nga ako eh. Tumawag siya ng pare para bendisyonan yung nicho na may mga kandilang nakalagay. Ngayon, yung pare naman siguro, hindi niya matiyak kung alin doon ang may bendisyonan, ginanon niya rito. Padre, hindi yan, doon. Ito ho. Ha? Mukamali ka ako. Inindisyonan. Naisip ko, kung totoo, makakatulong dun sa patay yung bendisyon mo. Kailangan pabayad ka pa. Puro Katoliko naman yun, di ba? Di kumuha ka ng isang malaking fire truck, yung bumbero. Lagyan mo ng mahabang hose. Ano? Tapos mula sa umpisa ng pansyon hanggang sa dulo. En el nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, en el nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, en el Biro mo, makakaligtas pala yun eh. Ba't naman maghihintay ka pang bayaran kahit patay na yun? Hindi parang awa mo na sa patay. Oo. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kung talagang ganon, pakikinabangan ng namatay yung gagawin ng buhay, abay magbo-volunteer ako, biro mong daing kaluluwang maililigtas mo. Huwag lang yung tipirin ng tubig. Sabi ko na nga sa yung bumbero na. At pabindisyonan mo na sa papa yung malaking tangke na yun. At saka ka pumunta ron. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Ang galing, ano? Galing-galing nun. Bakit? Biro mo makakaginhawa sa kanila yun. Totoo bang nakakaginhawa yung panalangin, bendisyon, mga misa sa isang taong patay kung talagang siya hindi naging dapat sa Diyos? Pakinggan nyo. Sa Apokalipsis 20:12, ganito ating bababasa. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ano ho ang ihahatol sa patay? Hinatulan ni kayo mga patay ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Sa makatwid, ang hahatulan sa tao, yung ginawa mo. Samantalang buhay ka, yun ang hahatulan. Hindi yung ginawa nung iba para sa'yo. Kahit kasi magtiri ka ng kasing laki ng poste ng Meralco ng kandila, kung itong ipinagtitirik mo, puro katarantaduhan ang pinaggagawa ng buhay. Naku, wala pong Diyos na makikinig sa panalangin mo. Maniwala ka. Ubusin mo na lahat ng pera mo sa pagpapamisa, hindi maiiba ang record na inirecord ng Diyos sa aklat ng buhay tungkol sa ginawa ng isang tao samantalang nabubuhay siya. Hindi kailangan ng taong patay ang pabor ng buhay. Tandaan nyo, hindi kailangan. Sapagkat kung ako'y gumawa ng matwid, kahit kalimutan nyo lahat na ako'y ipanalangin, ang Diyos ay hustisya, mga kapatid. Tandaan nyo. Kahit walang magpamisa sa akin, kung matwid ang ginawa ko, di ba ako maliligtas? Hustisya ang Diyos, walang lagayan doon. Pero kahit nalagyan mo ng lagyan ng Diyos, kung gusto mo lagyan, hindi naman nagpapalagay, bahala ka. Pero kahit lagyan mo ng lagyan, pamisa ka ng pamisa, puro katarantaduhan ang ginawa mo ng buhay, paano ka maliligtas? Hahatulang ka sa pamamagitan ng gawa. Kung ginawa mo, ano sabi ng Diyos? Nebigis. Pakinggan niyo sabi sa Ecclesiastes, mga kapatid. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Bakit? Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparunan. Yun siyol, yun nga ang Hades, yun nga ang libingan. Walang katha, walang gawa, walang kaalaman, walang karunungan sa libingan na iyong
pinaparoonan. Wala nga. Morir es descansar, sabi ni Rizal. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestra perdido Eden. Perdido na. Ano ba yung perdido? Wala na. Patay na. Kaya, morir es descansar. Ang mamatay ay ganap na kapahingahan. No? Nagpahinga na, pinahinga na sa gawa. Bakit? Puro katarantaduhan ang ginawa, pinagpahinga na ng Diyos. Mababago mo pa ba yun? Ibabalik mo pa ba yung tao na yun para magbago ulit? Wala nang pagkakataon. Isa lang ang pag-asa ng tao. Kaya habang buhay tayo, dapat magsamantala tayo dahil isa lang ang ating pag-asa. Efeso 4:4. Pakinggan niyo. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Kita nyo, isa lang ang pag-asa pagtawag ng Diyos sa atin. Huwag mong papabayaan yan dahil kawawa ka. Pag yung isang pag-asa na yun, ngayon ay pinabayaan mo, ang inintindi mo, puro sugal, alak, babae, bisyo, puro kawalang yan ang pinaggagawa mo, sinayang mo ang buhay mo. Sa 12 ng Ecclesiastes, ganito ang nakasulat, pakinggan nyo. Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Kita nyo, anino, nothing, nonsense. Anino lang eh. Anong anino? Dumadaan yung anino, walang naiwang bango. Bakas wala rin, bigat wala rin. Ang anino is neither a matter nor a spirit. Ha? Hindi siya materya, hindi rin siya espiritu. Anino lang siya, walang kakwenta-kwenta. Kung merong walang kwenta sa mundo, yun ang anino. Merong tao. Ginugugol ang wika ang kanyang buhay na parang anino. Kaya habang buhay ka, gawin mo na, magsamantala ka. Gumawa ka ng mabuti, samantalang sa isgis ng Galacia. Basta tayo. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ano ibig sabihin nung samantalang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti? Kasi hindi lahat ng pagkakataon iyo. Mauubusan ka ng pagkakataon. Sabi nga ng pasyon, sabi rin ni Balagtas, kung ikaw'y maliligo, agad kang aagap. Baka kaabutin ng tabsing sa dagat. Sabi ng pasyon. Sabi naman ng ni Balagtas, sabi naman ng pasyon, samantalang maaga pa, ang araw mo ay sikat pa, ay ngayon maghanda ka na upang kung gumabit, dumilim na, hindi ka ngangapa-ngapa. Kita nyo? Samantalang ang araw mo ay nakasikat pa, lulubog kasi yan eh. Ayaw mo sa gusto, unti-unting palubog ang araw mo. Ngayon ang lakad mo straight body, mamaya konti. Dati ang hakbang mo mabilis, ngayon nanginginig pa. Mawawala ipin mo, lalabo mata mo, pagkatapos puputi ang buhok mo, yung iyong tingay mabibingi. Ayun. Samantalang ang araw mo'y sikat pa, maghanda ka na upang kung gumabit, dumihim na, ay hindi ka ngapa-ngapa. Ayun. Kaya meron tayong dapat gawin sa buhay na ito. Samantalahin natin, kung kailan tayo makakagawa ng mabuti, gumawa na agad tayo. Huwag kayong patumpik-tumpik, mga kapatid, mga kababayan. May panahon ka ngayon, gawin mo na, huwag na ipagpabukas. Gumawa ka na ngayon ng mabuti. May panahon ka uli bukas, gawin mo na uli. Para ka nagtitipon. Pagdating ng araw, meron kang bubunutin. Pagharap mo sa Diyos, ang sasabihin mo, Diyos, salamat po. Hindi mo sisisihin ng Diyos. Sumunod ka kasi sa Kanya. Magpapasalamat ka na lang. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na may gawa ng langit at ang lupa, sapagkat sa iyo ang karangalan at ang kaligtasan at ang lahat ng kapurihan. Sabi sa Apokalipsis. Bakit? Ligtas kasi yung nagsasalbi nun eh. Yung hindi ligtas, anong sabi? Panginoon, hindi ba nagturo rin kami sa lansangan mo? Nanghula rin kami sa pangalan mo? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Sabi nga ni Talmede, in the name of Jesus,
Diyos. Cast out! Cast out! Yun ang sabi doon sa Mateo 7:22. Di ba, Panginoon, sa pangalan mo, nagturo kami rin? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng demonyo? At sa pangalan mo, nagsigawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Ang sagot ni Kristo, kung magkagayi, tututol ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nakilala? Magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Ayun. Mga manlulukong, ibig sabihin, puro love opening ang hiningi mo, pati prayer request, tapos lalapit-lapit ka ngayon. Wala naman sa Bible yun. Truskado ka talaga. Tapos lalapit-lapit ka sa akin, kung ako si Kristo, tataboy nga kita. Pero yung iba, pagdating ng pag-uko, magpapasalamat sila kay Kristo. Salamat sa'yo, Panginoon. Sumayo ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, ang paghaharing walang hanggan siya nawa, sapagkat karapat dapat nga, sapagkat ikaw nga, o Panginoon. Ayun sabi sa Apokalipsis. Kita nyo. Kaya dalawang klase tao. Yung isa nagsamantalang gumawa ng mabuti. Yung isa naman nagsamantalang magpakasasa. Na-age tuloy. Biro mo lahat ng babae, lahat ng lubak eh, nilulusong mo. Paano mangyayari sa inyo? Masisipilis ka, magugulorya ka pa. Kahuli-hulihan, age. At bandang huli, huwag na natin magayin, pampahaba pa no? Tama na muna yun. Pero Tatanong ko po tungkol sa mga saksi ni Jehovah. Kung bakit ang sama nila tinawag na mga saksi ni Jehovah. Alam nyo, ang saksi ni Jehovah, hindi naman talaga saksi ni Jehovah tawag dyan eh. Eto, mayroong 6 na pangalan na itinawag sa Jehovah's Witnesses. Eto po, ganito ang ating unang-una nilang ginamit, 6 yan eh. Yung unang-una, Millennial Dome, Metropolitan Pulpit, Brooklyn Tabernacle Pulpit, International Bible Students Association, the Watchtower Society. and in 1931, they assembled in the United States and called themselves Jehovah's Witnesses. Ayan. Yan ho ang mga pangalang itinawag sa saksi ni Jehovah. Bago sila naging saksi ni Jehovah, lumipas na humigit kumulang sa 50 taon ng kanilang eksistensya. Yung organisasyon na yun, meron na silang 50 taong nasa mundo bago sila tinawag na Jehovah's Witnesses. Ayan. Bakit sila tinatawag na Jehovah's Witnesses? Napagkasunduan nila sa isang komperensya sa Amerika na tawagin sila ang mga saksi ni Jehovah. Sino naglagay ng pangalang sila yung mga saksi ni Jehovah? Sila. Yun. Yan ho'y mababasa sa aklat ng saksi ni Jehovah. In a convention in 1931, they decided for themselves to be called Jehovah's Witnesses. Kaya sila tinawag saksi ni Jehovah. Yun ang gusto nilang itawag nila sa kanilang sarili. Parang Iglesia ni Cristo. Nang iparehistro ni Manalo, sabi niya, napagkaisahan eka ng 2/3 vote of the members of this organization for us to be called Iglesia ni Cristo. Ang nagkaisa para sila tawagin Iglesia ni Cristo, sila. Yan po ang sagot ko. Magandang gabi po, Magandang gabi. Itatanong ko ay kung may kaugnayan naman ho sa panalangin. Kasi sangayon ho sa inyo, na ayon naman sa Biblia, ay may mga panalangin na dinirinig ng Diyos. At mayroon din panalangin na hindi pinakikinggan ng Diyos. Ngayon po ang tanong ko sa inyo, ano ho sa palagay nyo, nung idalangin ni Jesus, yung mga humatol sa Kanya at saka nagpako, sa palagay nyo, pinakinggan ba ng Diyos at tinatawag? 11:42 po ng Juan. Pakibasa. At nalalaban ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi ni Kristo sa Ama, nalalaman kong ako'y palagi mong dinirinig. Kaya nung manalangin siya, Ama,
Patawarin mo po sila. Hindi nila lalalaman ang kanilang ginagawa. Panalangin ni Jesus yun. Dinirinig siya ng Diyos. Pinatawad yun. Pakinggan nyo. Sa 2:36 ng Gawa ng mga Apostol, ganito po ating mababasa. Hanggang 38. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang kausap niya yung mga nagpako mismo. Pakatalastasin nyo, sabi ni San Pedro, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na ipinako nyo sa krus. Sila nagpako. Anong sabi ngayon ng mga tao? Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Nasaktan sila dahil sila talaga nagpako eh. Nagsabi sila sa mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin ha? Nagawa na namin, pero anong gagawin namin ngayon? Ano sagot ni Pedro? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung mismo mga nagpako kay Kristo ang kausap niya. Anong gagawin namin, mga apostol, mga kapatid? Sumagot si Pedro, magsisi kayo. Magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. May patawad o wala? Kaya nung magtanggap sila, pabautismo, pinatawad sila. Ang pawag ko ay tungkol pa rin sa panalangin. Kapag ang isang tao nananalangin ho ng taimtim, para pakinggan ho ba ng Diyos ay kailangan may kasamang pagtangis o pag-iyak. Kung tayo nananalangin na umiiyak, hindi ho ba lumalabas na pinapapangit natin ang ating mukha na tulad ni Almeida? Ganun lang po. Alam nyo, iba yung napapaluha kaysa pinapapangit ang mukha. Ito yon sa Mateo 6:17. Ito yung pinapapangit ang mukha. Basahin natin. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ito naman sa pag-aayuno eh. Yung pananalangin naman, nakapikit naman tayong lahat eh. Kaya mapapangit ka man doon, di mo naman pinapakita dahil expected, di nakapikit tayong lahat. Ewan ko na lang kung nakadilat kayo. Di ba? Siyempre, pag nananalangin ka, kailangan nakapikit ka to attain full concentration in your communication with God. Kasi kung nakapikit tayong lahat, kahit ano maging itsura ng pagmumukha natin, hindi natin pinakikita dahil nga nakapikit na nga tayo eh. Ang masama, manalangin tayo sa daan o kaya sa harap ng camera ng telebisyon. Saka natin papangiti, tapos wala naman luha. Kasi si San Pablo man, kung malalangin, naluluha eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero may pagkakataong naluluha. Kasi ang taimtim na pananalangin kuminsan, naluluha yung nananalangin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero may mga pagkakataong naluluha. Si Kristo lumuluha, 5:7 ng Ebreo. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha. Kita nyo, si Kristo kung manalangin, lumuluha. Mga apostol din, pakinggan nyo sa Gawa. Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Kita nyo, may pagluha eh. Kasi alam nyo yung pagluha, it is an act of humbling oneself in front of God. Para bang pagpapakababa. Yung pagluha ko, minsan, pagluha ng kagalakan. Minsan naman, pagluha ng pagsisisi. Pag nagsisisi ka, naluluha ka. 51:17 ng awit. Pakinggan nyo. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob
isang bagbag, at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Ayun, isang bagbag at may pagsisising puso, hindi mo wawaling kabuluhan. Kaya para sa Diyos, yung pagluha hindi masama. It is an act of faith. Yan ang dapat nating makita. It's an act of faith, yung pagluha. Act of ng pagpapakababa, isang act ng pagsuko sa Diyos, isang way to show God you are sorry. Di ba? Hindi masama yun. Mga apostol lumuha, si Kristo lumuluha pag nananalangin. Ang mga unang Kristiyano pag nananalangin, lumuluha rin. Yun. Kaya, yan po yung nasa Biblia at yung diwa ng Biblia. Kaya nga si Pablo, kuminsan nagsasalita siya, may pagluha. Gaya nung sa Pilipos 3:18. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak. O kita nyo, marami ang lumalakad na madalas kong sabihin sa inyo na ngayon sinasabi ko sa inyo may pag-iyak. Naiiyak na siya sa pagtitindi niya ng salita niya na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Mga kaaway sila ng krus ni Kristo. Yung mga lumalakad na yun ng mali, mga kaaway ng krus ni Kristo, madalas kong sabihin sa inyo yun. At ngayon sinasabi ko sa inyo may pag-iyak. Naiiyak na siya. Alam niyo si Pablo, kumukulit siya Kasi may mga miyembro hindi agad makatanggap, kaya kinukulit niya kuminsan, inuulit-ulit niya. Ngayon, sa pag-ulit niya, napapaiyak na siya. Anong katunayan si Pablo inuulit niya yung kanyang sinabi para lang matandaan ng miyembro. Pakinggan niyo sa Galacia 5:21. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Pinauulit-ulit niya yung sinasabi niya para sa kapakanan ng kapatid. Sinabi ko na sa inyo, tulad sa pagpapaalaala ko lang una sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya po, ganun. Hindi masama yung may pagluha. Minsan, ang apostol, kung magsalita lang, lumuluha na. Lalo na pagka nananalangin sa Diyos, gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang recorded na pangyayaring katotohanan nasa Biblia. Ano pong masasabi niyo sa ginagawa ng mga pari na pag-inom ng alak, tuwing magmimisa sila sa oras ng komunyon na di umano, ang alak ay nagiging dugo ni Kristo? Ang masasabi ko po, huwag kayo magagalit, huwag kayo magdaramdam. Pag-ibig nila yun sa kanilang sarili. Kung totoo na yung alak ay siyang nagiging dugo ni Kristo, bakit ikaw lang ang umiinom? At di mo pinapainom yung mga... Wayan sabi sa Biblia, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Basahin natin. Sa Juan, Kapitulo 6, at ang bersikulo ay 54. Ganito ating mababasa. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Bakit? At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ayun. Kung talagang yun dugo ni Kristo, inumin yun. Ikaw bubuhay wala hanggan. Ba't di mo binigyan yung miyembro? Ikaw lang inom ng inom, ting magmimisa ka. Di wala kang pagmamahal sa miyembro. Hanggang dun muna ho. Baka kung saan mapunta magalit pa kayo sa akin. Ano? At yun ang nasa Biblia. At tayo naman ng mga tao, meron tayong sentido común. Gamitin nyo lang, hindi kayo maliligaw. Meron tayong common sense. Kung mahal tayo, dapat painumin tayo. Sabi nung kanilang lathala, mahal ka ang alak di ka katakot-takot na piso, libo-libong piso gugugulin mo pag pinainom mo yung miyembro. Aba,
Kung yun ang ikaliligtas ng miyembro, kahit gugulan mo ng libo-libo, gugulan mo. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 12 at 17. Pakinggan nyo. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at paggugol. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Ako bagay iniibig ng kaunti. O sabi ni Pablo, ako'y gugugol, malaking kagalakan at paggugol dahil sa inyong kaluluwa. Kaya kung maghahanap kayo ng ministro, yung ministrong nakahandang gumastos para sa inyo, pero yung ministrong walang ginawa kundi tumanggap ng pera nyo, layasan nyo yun, ayaw kayong gugulan. Ha? Hindi kayo maliligtas. Hindi kayo maliligtas. Pag ang ministro mo takot magastusan dahil sa kaluluwa mo, hindi kayo maliligtas. Ang hanapin nyo, yung mga ngaral na nakahandang gumugol, pati ng kanyang sariling buhay. Pakinggan nyo sa Juan, Kapitulo 10, ganito ating mababasa. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Tuloy. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang mga lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapapangalat. Siya'y tumatakas sapagat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ang sakit na, walang malasakit. Tumatakas pa, kaya pag may diskusyon, hindi ka pa nakikipag-diskusyon. Hindi mo pala pinagmamalasakit yung tupa mo eh. Ayun. Kasi, ang sabi ni Kristo, siya ay upahan. Maraming upahan ngayon, kaya nagpapastor, sweldo. Ayun. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.